Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Camille, ang inyong guro para sa Makabansa 3, Quarter 2, Week 3. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa Coat of Arms o Seal ng mga lalawigan sa Rehiyon 3. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga simbolo sa coat of arms ng kanilang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon at naipaliliwanag ang kahulugan ng mga simbolo. Para sa ating pagganyak, tukuyin ang pangalan ng logo na ipinapakita sa larawan. Ano ang tatak na ito? Magaling! Ito ay Facebook. Sunod naman. Tama, ito ay Jollibee. Sunod naman. Magaling, ito ay Roblox. Ito naman. Tama, ito ay Google. Sunod naman. Magaling, ito ay McDonald's. Mga bata, siguradong pamilyar kayo sa mga logo ng sikat na brand tulad ng Jollibee o McDonald's. Kapag nakita natin ang kanilang logo, agad nating nakikilala kung anong kumpanya iyon at kung ano ang kanilang produkto. Gaya ng mga logo na ito, ang bawat lalawigan sa ating bansa ay mayroon ding sariling simbolo na nagsisilbing pagkakakilanlan nila. Ito ay tinatawag na coat of arms. Sa araling ito, makikilala natin ang mga coat of arms ng mga lalawigan sa Rehiyon 3 at aalamin natin kung paano ito naglalarawan ng kanilang kasaysayan, kabuhayan at kalikasan. Handa na ba kayong tuklasin ang mga sagisag na kumakatawan sa ating mga lalawigan? Tara, alamin natin ito. Ang coat of arms ay isang simbolo na ginagamit ng mga individual, pamilya o organisasyon upang kumatawan sa kanilang pagkakakilanlan. Ito ay karaniwang binubuo ng mga kalasag, helmet, moto, puno, ilog, gusali at iba pang mga elemento. Narito ang mga coat of arms ng mga lalawigan sa Rehiyon 3. Una ay ang lalawigan ng Aurora. Ang coat of arms ng Aurora ay may 8 bituin na sumasagisag sa 8 bayan nito. Ang 8 sinag naman ng araw ay sumasagisag sa patuloy na pag-unlad ng mga bayan nito. Ang bangka ay sumasagisag naman sa pangunahing hanap buhay ng mga naninirahan dito. Ang puno ng niyog ay tanda ng pangunahing produkto ng lalawigan. Sunod naman ay ang lalawigan ng Bataan. Ang coat of arms ng Bataan ay may nag-aapoy na espada na nasa gitnang bahagi na sumasagisag sa katapangan ng mga sundalo at gerilya na nakipaglaban noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang 3 bituin ay sumisimbolo sa heograpikal na rehiyon na nakipaglaban noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito naman ang coat of arms ng lalawigan ng Bulacan. Ang coat of arms ng Bulacan ay may kawayang bukawe o kawayang bansot na sagisag ng katapangan ng mga Bulakenyo. Ang simbahan sa gitnang bahagi ay ang simbahan ng Barasuain kung saan idinaos ang kauna-unahang Kumbensyon Konstitusyonal at tahanan ng Unang Republika ng Pilipinas. Ang bundok naman ay kumakatawan sa Kakarong de Sili sa Pandi at Biak na Bato sa San Miguel kung saan naitatag ang Republika ng Kakarong at Republika ng Biak na Bato. Ang kulay bughaw sa bahaging likuran nito ay sumasagisag sa kapayapaan, katotohanan at katarungan. Ngayon naman ay sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang coat of arms ng Nueva Ecija ay may kulay bughaw na tanda ng payapang papawirit ng mga Novo Ecijano. Ang dilaw na kulay naman ay kumakatawan sa aanihing palay.
Ang dalawang tumpok ng dayami ay sumasagisag sa pangunahing produktong pang-agrikultura ng lalawigan. Ang kalabaw ay sumasagisag sa kalabaw bilang katulong ng magsasaka sa bukid. Ang tatlong bituin naman ay kumakatawan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang bundok ay sumasagisag sa mga bulubundukin ng Caraballo at Sierra Madre. Sunod naman ay ang coat of arms ng lalawigan ng Pampanga. Sa coat of arms ng Pampanga ay makikita ang bundok na sumasagisag sa maganda at kaakit-akit na bundok ng Arayat. Gulong na may ngipin naman ang simbolo ng pag-unlad ng industriya sa lalawigan. Tangkay ng palay ang simbolo ng nangungunang produkto sa lalawigan at ang 4 na haligi ay sumasagisag sa 4 na distritong kongresyonal nito. Narito naman ang coat of arms ng lalawigan ng Tarlac. Ang coat of arms ng Tarlac ay may 3 bituin na sumasagisag sa 3 malalaking pulo, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang kumpol ng halaman ay kumakatawan sa palay, mais at asukal na mga pangunahing produkto nito. Ang gitnang bahagi na palibit na bahagi ang kumakatawan sa grupo ng mga taong pinagbuklod upang makabuo ng mga mamamayang malusog, malakas at mapagmahal sa kalayaan. At ang golden horizon ay kumakatawan sa masidhing damdamin na magkaroon ng payapang buhay, kalayaan at kasiyahan sa ilalim ng lipunang umiiral ang demokrasya at katarungan. Sunod naman ay ang coat of arms ng lalawigan ng Zambales. Ang coat of arms ng Zambales ay may kulay bughaw na bahagi na sumasagisag sa kapayapaan, kulay dilaw para sa pagkamakabansa at kulay pula para sa katapangan. Ang angkla ay kumakatawan sa mayamang industriya ng mga barko sa Zambales. Upang maintindihan lalo ang ating aralin, lumako tayo sa ating gawain. Basahin ang mga tanong at piliin ang tamang sagot. Alin sa mga ito ang makikita sa coat of arms ng Pampanga? A. Dambana ng Kagitingan. B. Bundok Arayat. Magaling! Ang makikita sa coat of arms ng Pampanga ay ang Bundok Arayat. Ang Nueva Ecija ay kilala bilang kamalig ng bigas ng Pilipinas. Ano ang makikita sa kanilang coat of arms? A. Isda at dagat. B. Palay at bigas. Tama! Ang pangunahing produkto sa Nueva Ecija na makikita sa coat of arms nila ay ang palay at bigas. Sa coat of arms ng Tarlac, ano ang isinasagisag ng 3 bituin? A. Luzon, Visayas at Mindanao. O B. Palay, mais at asukal. Magaling! Isinasagisag ng 3 bituin ay ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ano ang pangalan ng simbahan na makikita sa coat of arms ng Bulacan? Dito idinaos ang kauna-unahang Kumbensyon Konstitusyonal. A. Simbahan ng Baler. B. Simbahan ng Barasuain. Magaling! Ito ay ang Simbahan ng Barasuain. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng coat of arms sa isang lalawigan? A. Ipinapakita nito ang pagkakakilanlan, kultura at kasaysayan ng lalawigan. O B. Ginagamit lamang ito bilang palamuti at walang kahulugan. Magaling! Ang coat of arms ay ipinapakita ang pagkakakilanlan, kultura at kasaysayan ng lalawigan. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang mga coat of arms ng bawat lalawigan.
Una, ang coat of arms ay madalas na naglalaman ng mga simbolo na kumakatawan sa kasaysayan at tradisyon ng isang komunidad. Ito ay nagsisilbing isang visual na talaan ng mga pangyayari, mga tao, at mga bagay na nagpabuo sa kanilang pagkakakilanlan. Ikalawa, ang isang coat of arms ay nagbubuklod sa mga miyembro ng isang komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang karaniwang simbolo na kanilang maipagmamalaki. Ito ay nagpapamalas ng pakiramdam ng pagkakaisa at pag-aari. Ikatlo, ang coat of arms ay nagpapakilala sa isang komunidad sa iba pang mga komunidad at sa buong mundo. Ito ay nagsisilbing isang natatanging marka na nagpapakilala sa kanilang mga katangian at mga pinapahalagahan. Ikaapat, ang mga simbolo sa isang coat of arms ay madalas na nagpapahayag ng mga halaga at paniniwala ng isang kultura. Sa pamamagitan ng pag-iingat at pagpapasa ng coat of arms sa mga susunod na henerasyon, ang kultura ng isang komunidad ay nabubuhay at napapahalagahan. At ang panghuli, ang isang natatanging coat of arms ay maaaring maging isang atraksyon sa mga turista. Ito ay maaaring mag-ambag sa paglago ng turismo at ekonomiya ng isang lugar. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating gawain. Tukuyin ang mga sumusunod kung ito ay naglalahad ng tama o mali. Iguhit ang puso kung ito ay tama at iguhit ang parisukat kung ito ay mali. Ang coat of arms ay madalas na naglalaman ng mga simbolo na kumakatawan sa kasaysayan at tradisyon ng isang komunidad. Ito ba ay puso o parisukat? Magaling! Ikalawa, ang isang coat of arms ay nagbubuklod sa mga miyembro ng komunidad dahil nagbibigay ito ng karaniwang simbolo na kanilang maipagmamalaki. Ito ba ay puso o parisukat? Tama! Ikatlo, ang coat of arms ay hindi nakakatulong upang makilala ang isang komunidad sa iba pang mga komunidad at sa buong mundo. Ito ba ay puso o parisukat? Magaling! Ikaapat, ang mga simbolo sa isang coat of arms ay maaaring magpahayag ng mga halaga at paniniwala ng isang kultura na naipapasa sa mga susunod na henerasyon. Ito ba ay puso o parisukat? Tama! Ikalima, ang isang natatanging coat of arms ay maaaring maging atraksyon sa mga turista at makatulong sa paglago ng turismo at ekonomiya ng isang lugar. Ito ba ay puso o parisukat? Magaling! Para naman sa inyong output, iguhit ang sariling bersyon ng coat of arms ng inyong probinsya o bayan. Lagyan ng tatlong simbolo na nagpapakita ng kasaysayan, kabuhayan, at kalikasan. Narito naman ang rubrics para sa pagbibigay ng puntos. Natuklasan natin sa araling ito na ang coat of arms ay higit pa sa isang larawan o sagisag. Ito ay sumisimbolo sa kasaysayan, kabuhayan, at kalikasan ng bawat lalawigan. Ang bawat guhit at imahe ay nagpapaalala sa atin ng ating pagkakakilanlan at pagmamahal sa ating bayan. Kaya bilang mga mag-aaral, mahalagang pahalagahan at kilalanin ang mga simbolong ito dahil bahagi sila ng ating kultura at pagkatao bilang Filipino. Tandaan, sa pag-unawa sa mga sagisag ng ating lalawigan, mas nauunawaan natin ang ating kasaysayan at mas napapahalagahan ang ating kinabukasan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata at hanggang sa susunod na aralin. Muli, ako si Teacher Camille, ang inyong guro sa Makabansa 3.